Mahalaga po na meron tayong pananampalataya. Amen? Bakit? Kasi tandaan niyo po, pag may pananampalataya ka, may lakas ka. When you have faith, you have strength. When you trust in God, you are strong. It is important to have personal faith, sariling paniniwala, pananampalataya. Kung wala kang tiwala sa sarili mo, susuko ka agad. Amen? Kung wala kang pananampalataya, kung may sakit ka, agad ka mamamatay. Dahil lang sa iyong pananampalataya, kaya hindi ka pa nagpapakamatay. Dahil sa tiwala mo sa Diyos, kaya mong gumising araw-araw kahit na marami kang problema. Because of that faith, you can face whatever challenge. That faith gives you strength to move on. Amen? Pero tandaan niyo po ito. When we are given faith, it is not only for us. If you have a strong faith, please remember, that is also for other people who are weak and who are ready to surrender in life. Kung tayo 100% tayong malakas, hindi naman lahat ng mga taong makakasalamuhan natin, makakasama natin, at katabi natin ay 100%. Alam po natin, iba-iba ang ating pinagdadaanan sa buhay. Meron tayong alam na puno na ng utang, gustong magbigti. Maaaring meron kang kaibigan, nag-aaway sila ng asawa nila. Maaaring ang kapatid mo may sakit o yung iyong magulang nanghihina. Maraming mga tao ang may iba't ibang problema. At maraming mga tao ang nanghihina sa kanilang pananampalataya. So kapatid, kung ikaw, kahit na meron kang kakaunti, katiting na pananampalataya, huwag mo lang itago, huwag kang makasarili sa iyong pananampalataya. Ibahagi mo ito. Allow your faith to shine forth to other people. You may never know who you are helping. Nakita niyo po ba sa ating ebanghelyo, paano gumaling itong taong paralitiko? Higit dun sa pinatawad siya ni Jesus dun sa kanyang pagkakasala. Sabi po dun sa kwento, nakita ni Jesus ang pananampalataya ng mga kaibigan niya. Itong paralitiko, hindi niya kaya. Paralyzed nga siya eh. May sakit nga siya eh. Pero para malapit siya kay Jesus, para gumaling siya, para lumakas siya muli, kailangan niya yung lakas, tulong, malasakit ng ibang tao, ng kaibigan niya. Pero hindi lang yung lakas ng pangangatawan, yung tinulong nila doon sa may sakit. Malaking tulong din yung kanilang pananampalataya. Nagtulong-tulong sila na binuhat yung kaibigan nila para ilapit kay Jesus. Pero meron pa silang ibang dala. Meron pa silang ibang na itutulong sa Kanya. They also had this great faith in Jesus. Tingnan niyo po yung epekto ng pagkakaroon ng pananampalataya. Hindi lang ikaw ang lumalakas, pati din yung mga katabi mo, pati din yung mga kasama mo. Ganyan napakahalaga na nagkakaisa tayo sa pananampalataya. We know that faith can move mountains. Amen? How much more if we have a collective faith, a unified faith? What can we do if we have one faith? We can do more than move mountains. You can move the world. You can change the universe. Di po ba nakakamangha yun? Kung nga sa personal mong pananampalataya, makakagawa ka ng milagro. Higit pa, kung pagsasama-samahin natin ang ating pananampalataya, anong hindi natin kayang gawin? Makakagawa tayo ng mga nakakabigla, nakakamangha, napakagandang bagay dito sa mundo. Kung magtutulungan lang tayo sa pananampalataya. Amen? Kaya napakahalaga na kahit na may kasama ka na depressed, malungkot, bugnot, wala sa mood, reklamador, pangit ang ugali, huwag mong hahayaan na mamatay ang iyong pananampalataya. Sa pamilya, kung wala po sa mood yung asawa, yung lalaki, kung hindi masaya, may pinagdadaanan ng lalaki, sana kayo po mga babae, keep the faith. Kung ang haligi ng tahanan hindi niya kayang maging malakas, ang ilaw ng tahanan, magliwanag kayo. Kung minsan naman, ang babae, siyang mahina, sana kayo po mga lalaki mag-effort.
Kahit meron lang isa sa pamilya ang may pananampalataya, huwag niyong hahayaan na mamatay, magdilim ang pananampalataya sa inyong pamilya. Dahil kahit na merong isang nananampalataya, nagtitiwala sa Diyos, kakayanin at kakayanin pa rin ang pamilya. Amen? Ganyan din po napakahalaga na kailangan nating lumapit, maghanap. Hindi lang na mga mayayaman na kaibigan, matatalinong kaibigan, mga madiskarteng kaibigan, mga masasayang kaibigan. But look at your company, at your friends. Do they have deep faith? Kailangan din sa pagkakaibigan natin ng malalim na pananampalataya. Dahil tingnan niyo po, dahil sa pananampalataya ng ibang tao, ikaw din ang nakikinabang. Dahil sa tiwala ng ibang tao, ikaw din ang natutulungan. Nang minsan, pagod na pagod ako. Kasi sunod-sunod po yung aking mga schedule. Hapon na, inaantok na po ako, meron akong ikakasal. At talagang tamad na tamad po yung aking pakiramdam. Bago po ako mangasal, merong isang lalaki lumapit dun sa aking upuan. Sabi niya, Father, hindi ko po palalampasin ito. Alam niyo po ba, ang tagal ko na kayong hinahanap. Hindi niyo man po ako kakilala, pero nung bata-bata kayong pari, nagmimisa kayo dito sa isang simbahan sa San Fernando. Palagi po ako nagsisimba sa inyo. Yun po yung mga panahon na kung saan sumuko na ako sa buhay. Wala akong ganang magdasal. Dati po akong metodista. Pero nung minsan na nagmimisa kayo at nag-homily, napadaan po ako sa simbahan, narinig ko kayo. And since then, palagi po ako nagsisimba. Doon sa pinakaharap. Father, salamat po. Salamat po sa inyo. Pinalakas niyo po ang pananampalataya ko. At alam niyo po, doon lang po sa sinabi niya na salamat. Naging daan ako, naging instrumento ako. Meron pala ako natulungan. Nawala po yung antok ko. Nawala po yung pagod ko. Tingnan niyo po mga kapatid, minsan hindi man tayo aware. Minsan hindi man natin naiisip yun. Hindi tayo mulat. Meron pala tayong natutulungan. So, huwag kang susuko. Huwag kang bibitiw sa Diyos. Magpatuloy ka sa iyong pananampalataya. Dahil tandaan mong pananampalataya mo ay ang iyong lakas. Ang pananampalataya mo ay lakas din para sa ibang tao. So, hayaan mo na magliwanag ang iyong pananampalataya. At pag umuundap-undap na at malapit nang mamatay, mawala, at parang gusto mo nang sumuko, huwag mong kakalimutan, palagi ang Diyos sa iyong tabi. Naway palaging palakasin ng Diyos ang ating pananampalataya nang magsilbing liwanag sa ating paglalakbay, lakas sa gitna ng ating mga problema. Tandaan din po natin that faith is our response to the love of God. Ang ganda po nun. Ng pananampalataya ay ang sagot natin, tugon sa pagmamahal ng Diyos. Kaya, gusto mong lumakas ang iyong pananampalataya, isipin mo kung gaano ka kamahal ng Diyos.